Lalabas na ang bagong Resident Evil sa loob lang ng 4 na buwan kaya naglabas na ang Sony ng unang teaser ng proyekto. Kasabay nito nagbigay din ng isang malaking interview ang direktor ng pelikula kung saan ibinahagi niya ang ilang napaka-interesanting detalye. Kanon ba ang pelikulang ito? Anong mga laro ang naging basehan nito? At sino sa mga pamilyar na karakter bukod kay Baron Harkonnen ang lalabas sa proyekto? Pag-usapan natin iyan sa susunod na ilang minuto. Magsimula muna tayo ng dahan-dahan para maintindihan natin kung bakit pinag-uusapan ng husto ang bagong Resident Evil. Una sa lahat, isa itong malamat na game franchise na malamang ay narinig na kahit ng mga taong walang kinalaman sa gaming industry. Siya nga pala, 30 taon na ito ngayong taon kaya ang paglabas ng bagong pelikula ay isang uri ng pagsubok na i-reboot ang serye sa mga sinehan. Pangalawa, na-adapt na ng Resident Evil na pinagbidahan ni Milla Jovovich ang mga laro at naging matagumpay ito na sinundan pa ng 5 pang parte. At kahit hindi ito masyadong nagustuhan ng mga gamer dahil sa masyadong malayang interpretasyon sa orihinal na laro at mga karakter, dinagsa pa rin ito ng mga ordinaryong manonood sa sinehan. Dagdag ko na rin na kahit papaano ay may hawig pa sa laro ang atmosphere ng unang 2 parte. Pero simula sa pangatlo, talagang magulo na ang nangyari. Bagamat hindi ko ikakaila na napanood natin silang lahat. At pangatlo naman, ang direktor ng bagong Resident Evil ay si Zack Cregger, na siyang nagdirect din ng mga kilalang pelikula na Weapons at Barbarian. Magandang pagpipilian talaga siya dahil kilala siya sa pagkakaroon ng kakaibang pananaw sa kaniyang mga proyekto. Marahil sa ngayon, isa si Cregger sa mga pinaka-interesanting direktor na hindi natatakot mag-eksperimento at higit sa lahat, nagiging matagumpay ang kaniyang mga gawa. Ang 3 dahilang ito ang nagbigay sa bagong Resident Evil ng matinding atensyon bago pa man ito ipalabas. Lalo pang nagpainit sa sitwasyon ang bagong teaser dahil sa isang banda nagpakita ito ng nakakatakot na immersion, habang sa kabilang banda naman nagpakita ito ng mga bagong ideya mula sa direktor na hindi nagustuhan ng lahat. Para sa kaalaman ng lahat, ang Resident Evil ay ang ika-8 film adaptation na ng sikat na franchise. Bukod sa mga pelikula ni Jovovich, 5 taon na ang nakalipas nang lumabas ang pelikulang Resident Evil Welcome to Raccoon City na nagtampok sa halos lahat ng mga karakter sa laro. Ngunit bumagsak ito sa takilya at nakatanggap ng maraming kritisismo dahil halimbawa, ginawa nilang Indian ang karakter ni Leon. At kahit na Canadian ang aktor na si Avan Jogia, hindi pa rin nito naisalba ang pelikula. Hindi muna natin pag-uusapan ang mga animated project dahil hiwalay ang mga ito at regular na lumalabas kada 5 taon, habang ginagamit din ang mga karakter mula sa laro. Subalit sa bagong Resident Evil, walang mga pamilyar na bida at ipapakilala sa atin ang isang ganap na bagong grupo ng mga tao. Sa ngayon, mukhang pinaghalong mga elemento ng laro at sariling estilo ni Zack Cregger ang pelikula. Ipinapakita sa teaser ang isang medical courier na naghahatid ng mga organ. Hating gabi na nang makarating siya sa Raccoon City kung saan hinarap niya ang isang hindi mabatid na epidemya. Sa isang interview, binanggit ng direktor na ang mga kaganapan sa pelikula ay nagaganap sa parehong timeline ng larong Resident Evil 2. Paalala lang na ang kwento ng pangalawang parte ay nagaganap sa Raccoon City kung kailan kumalat ang T-virus at unti-unting sinakop ng mga zombie at mga halimaw ang lungsod. Sa orihinal na laro, may 2 pangunahing bida sa katauhan na nina Leon Kennedy at Claire Redfield na pumunta sa lungsod para hanapin ang kaniyang kapatid. Pero sa sinehan, makakakita tayo ng isang parallel na storyline na nagaganap sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa ganitong paraan, pinalalawak ng pelikula ang universo habang pinapanatili pa rin ang diwa ng serye ng laro. Sinabi rin ni Cregger na hindi niya gustong basta na lamang i-adapt ang mga laro dahil likas na cinematic na ang mga ito. Ang pinakaumakit sa kanya ay ang pakiramdam na ang bida ay halos palaging nag-iisa at sinusubukang mabuhay sa gitna ng kaguluhan. Ang karanasang ito mismo ang sinubukan niyang dalhin sa screen. Kaya naman sa halos buong takbo ng pelikula, isang pangunahing bida lang ang makikita natin. Bukod tangi ring binigyang diin ng direktor ang pakiramdam ng walang humpay na tensyon at limitadong resources na nararanasan habang naglalaro. Magiging bahagi rin ito ng film adaptation at ang pakiramdam ng pagiging mapag-isa at mahina ay magpaparamdam sa atin ng mismong karanasan sa laro. Bukod sa nagaganap ang kwento ng pelikula sa panahon ng pangalawang laro, magsasama rin ito ng ilang orihinal na elemento mula sa pang-4 na parte. Ipinaliwanag ng direktor na ang dahilan ng desisyong ito ay dahil ito ang laro na pinakamarami niyang beses na nalaro. Pero dapat nating linawin na ito ay sa konteksto lamang ng mga Easter egg o references at hindi direktang takbo ng kwento. Ang mga kaganapan sa Resident Evil 4 ay nagaganap sa Spain at nakatutok kay Leon na naghahanap sa anak ng presidente. Doon ay nakatagpo niya ang isang masamang kulto habang ang mga kaganapan naman sa pangalawang parte pati na rin sa pelikula ay nagaganap sa mismong gitna ng epidemya sa Raccoon City. Kaya naman pinag-uusapan natin dito ang mga partikular na elemento lamang. At sa aspektong ito, binanggit ni Cregger ang mga healing item, ang sistema ng pag-upgrade ng sandata at ang pamamahala ng resources. Sa kabuuan nga ng interview, parang nagpapakita ng paggalang ang direktor sa mga larong kinabaliwan niya ng matagal na panahon. Halimbawa, sa teaser, sumusunod ang kamera sa bida na tila ba nasa loob tayo ng laro.
May mga positibo at negatibong panig ang diskarte ni Kreger. Halimbawa, ang seryeng The Last of Us, kahit may kaunting kalayaan ang mga writer, ay tumpak na nag-adapt ng laro. Sa kabila nito, hindi masyadong binago ang kwento at hindi pinalitan ang mga pangunahing karakter. Nagbunga naman ito dahil pumatok ng husto ang proyekto, ngunit mas nakaakit ito sa mga hindi pa nakakalaro nito. Samantala, mayroon ding ibang halimbawa. Ang seryeng Fallout ay dumaan sa ibang direksyon. Kumuha ito ng mga bagong bida at inilagay sila sa umiiral ng kanon. Sa paraang ito na ilahad ng mga gumawa ang sarili nilang kwento nang hindi nakakatanggap ng puna dahil sa maling pagpili ng aktor o paglihis sa kwento. Pinili ni Kreger ang pangalawang opsyon, ngunit kung ano ang kahihinatnan nito ay makikita lang natin pagkatapos ng pagpapalabas. Gayunpaman, sa kabila ng magandang pananaw, nakatanggap na rin ng kaunting kritisismo ang teaser. Una, dahil sa kawalan ng mga karakter mula sa laro. Subalit sinagot na ito mismo ng direktor, kaya naman kailangan na lang nating tanggapin ang katotohanan na hindi natin makikita ang mga pamilyar na mukha. Pangalawa, may mga tanong tungkol sa ilang detalye na sumulpot sa teaser. Kung nagaganap ang kwento kasabay ng pangalawang bahagi ng laro, dapat ay nasa taong 1978 tayo. Pero hawak-hawak ng bida ang isang smartphone na ginagamit niya para ilawan ang mga madidilim na sulok. Siyempre, may posibilidad na ang pelikula ni Kreger ay nagaganap nga sa panahon ng epidemya sa Raccoon City. Ngunit sa ganitong sitwasyon, ang pangkalahatang kwento ay uusad ng halos 30 taon pasulong. Sa paraang ito, gustong magsimula ng mga mayakda ng isang hiwalay na cinematic universe. At kung maging matagumpay ang proyekto ni Kreger, maaari nilang i-adapt ang laro na nakasabay sa ating modernong panahon. Ang isa pang pinagtatalunang bagay ay ang karakter na ipinakita sa atin sa Immortal. Sa lahat ng paggalang sa direktor, hawig na hawig nga talaga ang karakter na ito kay Baron Vladimir Harkonnen mula sa Dune. Hindi ba talaga kayang gumawa ng disenyo na hindi masyadong nagpapaalala sa bersyon ni Denis Villeneuve? Marami rin ang nakapansin na makapal ang niebe sa daan, na nangangahulugang iba ang panahon sa pelikula kumpara sa laro, at ang mga maliliit na detalyeng tulad nito ay sumisira sa unang impresyon, hindi pa kasama ang hindi nito pagtutugma sa laro. Sa kabilang banda, puno rin ang teaser ng iba pang interesanteng detalye na nagpapakita na nauunawaan ng mga tagalikha ang pinagmulan nito. Halimbawa, kapag sinusubukan ni Brian na tumawag gamit ang landline, ang unang numerong tinatawagan niya ay 911. Hindi pumasok ang tawag, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nagawa niyang matawagan ang kaniyang kasintahan. Ang lohikang mapapansin dito ay putol na ang linya ng komunikasyon para sa mga serbisyo sa lungsod, ngunit maaari pa ring matawagan ang isang pribadong tao na nasa labas ng bayan. Binanggit din ng direktor na ang pagpapalit mula sa isang sandata patungo sa isa pa sa mga laro ay isa sa kaniyang mga paboritong bahagi. Sa teaser, unang tumatakbo si Brian na may hawak na baril, pagkatapos ay nakakita siya ng shotgun at kasunod nito ay Uzi. Nakikita rin natin kung paano siya mabilis na naghahanap sa mga kahon para sa mga gamit na talagang mahalaga para mabuhay sa laro. Ang sandali kung kailan sinisikap ng bida na kunin ang mga susi mula sa isang bangkay ay direktang tumutukoy sa mga laro, dahil ang paghahanap ng mga susi ay isang mahalagang bahagi ng gameplay at kadalasan ay kailangan pa nga itong kunin sa mga katawan ng mga namatay. Siya nga pala, balik tayo kay Baron Harkonnen sa Immortal. Sa katunayan ay hindi talaga siya hango sa Dune, kundi sa isang hukom mula sa nobelang Blood Meridian. Si Zach Kreger mismo ang nagsabi nito sa isang panayam. Sa aklat, siya ang sagisag ng kasamaan at kaguluhan at inilarawan bilang isang dambuhala at kalbong figura. Posibleng sa pelikula, siya ang magiging pangunahing kaaway at magdudulot ng banta sa bida paminsan-minsan. At ang lahat ng pagkakatulad sa Dune, ika nga ay hindi sinasadya. Isang hindi malilimutang eksena ang ipinakita sa atin sa may pintuan. Sa ngayon, hindi pa alam kung anong uri ng nilalang ito dahil wala naman ito sa mga laro. Espesyal na ginawa ito ng direktor para sa pelikula, ngunit ipinahiwatig din niya na ang pagpapakita nito ay maaaring hindi magtapos sa isang proyekto lamang. Sa kabuuan, umaangkop naman ito sa canon dahil maraming iba't ibang biological weapons sa franchise, kaya maaaring magkakaiba ang mga anyo ng pagbabago nito. Siya nga pala, binanggit ng ilang mamamahayag na pinayagang bumisita sa set sa loob ng isang araw na makakakita tayo ng mga talagang nakakadiring nilalang. Ang lumitaw sa pintuan ay maaaring isa nga sa kanila. Kasabay nito sa ilang eksena sa teaser ay nakikita natin ang mga tradisyonal na zombie. Gayunpaman, hindi magbibigay ng espesyal na focus sa kanila ang pelikula. Sa panayam, pinag-usapan ng 3 eksena kung saan ang mga zombie ay magiging isang malaking banta talaga. Ang dalawa sa mga ito ay napanood na natin sa teaser. Ito ang mga eksena sa ospital kung saan may mga katawang nahuhulog mula sa bubong. Kaya dapat nating maunawaan na ang bagong Resident Evil ay hindi isang tipikal na pelikula tungkol sa mga zombie. Marahil ang pinakamalaking tanong ay kung ano ang nasa loob ng bag ni Brian. Tumatakbo siya dala ito sa halos lahat ng eksena kahit na sumasabog ang mga nahuhulog na zombie sa paligid.
Bukod dito, ang buong pelikula ay binuo bilang isang diretsong paglalakbay mula sa punto A hanggang punto B. Sa pagkakakita sa lahat ng nangyayari sa paligid, mayroon ba sinumang nasa tamang pag-iisip ang magpapatuloy na isapalaran ng sarili para lamang maghatid ng isang organ? Kaya lohikal na isipin na mayroong mahalagang bagay para sa kwento sa loob ng bag, kung saan iikot ang misteryo hanggang sa katapusan. Ano man ang mangyari, nag-iwan ng magandang impresyon ng teaser. Kung ito ay isang ganap na independyenteng proyekto at hindi pelikula ng Resident Evil, masasabi natin ng may katiyakan na ito ay isang klasikong gawa ni Kreger. Gayunpaman, ang pamagat ay nagdadala ng partikular na tungkulin at ang pinakamahalaga ang mga inaasahan ng malaking fanbase. Kaya naman magkakaroon ng mahirap na gawain ang production team para magustuhan ito ng mga bagong manonood at hindi biguin ang mga tagahanga ng laro. Ang Resident Evil ni Zack Kreger ay lalabas sa ika-18 ng Setyembre 2026. Siyempre, bago yon ay maglalabas pa sila ng story trailer at mga bagong promo materials kaya marami pa tayong mapag-uusapan. Sa panahong iyon, baka maging malinaw na rin kung ang pelikula ay canon nga o isang sariling likha lamang ng direktor. Pansamantala, ibahagi ninyo sa mga comment ang inyong mga impresyon sa bagong Resident Evil. Ano ang tingin ninyo sa bagong pananaw ng direktor sa franchise at magiging matagumpay kaya ang proyekto sa kabila ng lahat ng pagbabago? Iyan muna ang para sa araw na ito. Magkikita-kita tayo sa mga bagong video sa lalong madaling panahon.